Choral. Sa oras na ito mga minamahal, tayo po maghanda po mga minamahal. Dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng panagawain pagkikinig po ng salita ng Diyos. Kaya sandali po tayong tumayo bilang paggalang po sa salita nating malapinoon. Dadali nating beloved ordained preacher. Kaya ni Binyas, praise the Lord. Hallelujah! God bless you, Reverend. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig habag mo sa aming buhay. Salamat na tinipon mo kami sa gabing ito, Panginoon, upang sambahin ka namin, purihin pasalamatan ka sa lahat na kabutihan mo sa aming buhay, Lord. Sunod dalangin namin, dearly beloved Pastor, Lord, thank you so much that you bless they be part of the service, Lord. Until now, we feel the holy presence, Lord. Thank you so much for the great anointing, Lord. Panginoon, I wish you, God, to please anoint the humble servant to live with love and master of breath and bind Satan cast out hindrances, Lord. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise. Glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, our Savior, and give the full honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Will Distal Almeida, and then prophet of our loving God, and we shall remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved stand pastor, Lina Comunal Almeida, and all beloved children. I will toast my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig, na nanonood po magandang araw o gabi sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, di tayo magtagal. Ang ating pag-aralan sa gabing ito ay ginatawag na Victory More Than Conquerors. Victory More Than Conquerors. Ang tagumpay ay higit pa sa mga mandirigma. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya hindi pag-ibasa, Romans chapter 8, verse 37. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 27. 37. 37. Hallelujah, praise the Lord. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyang sa atin ay umibig. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Hindi kundi lahat ng mga bagay nito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa magitan niyong sa atin umiibig. Amen? Victory more than conquerors. Yung mga conquerors ay matagumpay. Kung sa Bisaya pa mga mandadaog. Pero yung mga mananagumpay, yung mananadaog, mga conquerors ay mahigit pa daw ang victory, karampusan, kadaugan, at tagumpay. Amen? Ngunit hindi naman tayo magtagumpay kung walang mga tagumpay. Amen? Amen? That's a victory more than conquerors. Palakpakan po natin. Kaya nagbigay ng tagumpay sa atin, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Yung mga mananagumpay, yung mga conquerors, yung mga lumalaban, hindi sila magmatagumpay kung hindi nila kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil maintindihan nyo, victory more than conquerors. Lahat po tayo mga conquerors. Amen? Amen? Mananabang mangdadaog po tayo. Tagumpay po tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo yung ibig sabihin ng conquerors. Yung ibig conquerors, marami nakikita ka sa sanlibutan. Yung iba nakangkir nila ang kahirapan, iba naging matagumpayan nila yung pagsubok, mga trials, makaramdaman sa buhay, and then they won victory against trials, treasures, nakita nila sa lupang ito, naging matagumpay sila.
mga minamahal. Ngunit in the end, hindi sila po yung pinagpapala. Tayo po, ngayon, naging matagumpay po tayo, lumalaban po tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay. Ngunit in the end, mga minahal, mayroon po tayong pag-asa sa langit. Lahat po tayo ay maging matagumpay sa piling ng ating pinagmamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ang isang mapagtagumpay, ang isang kangkiror, kailangan niya po yung itawag na, kailangan mayroon siyang hinawakan na the best weapon in himself, na magkaroon siya ng yield the best weapon. Siyempre, yung mga sundalo, para magmatagumpay ka sa gira, kailangan may the best kang weapon, sandata. Amen? Amen. Bilang Kristiyano, ano bang yung pinaka-the best nating mga sandata? Ano bang dapat hawakan natin to wield the best weapon? Sa Biblia, mga minamahal, mayroon tayo itong the mighty weapon na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa. 1 Corinthians verse 10, verse 4. May itong the mighty weapons at mayroon din po the whole armor of God. Ito po the mighty weapon. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Libro sa ikaduhang Korinto, 10:4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Palakpakan po natin ang Diyos. Itong na mighty weapon sa mga Kristiyan. Ang ating armas, ang ating sandata, hindi po ito'y salaman. Yung mga armalite, mga granada, mga kanyon, mga ano ng klaseng powerful armas. Kundi ang ating kapangyarihan, mga minamahal, ang ating sandata ay kapangyarihan na gumigiba sa kuta ni Satanas. Walang iba ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya walang Kristiyanong talunin. Lahat ng Kristiyano ay palagi siyang magmatagumpay against Satan, trials, problem, hardship, sicknesses, arose in life, lahat kahirapan. Kaya hindi po tayo matalo. Kaya naman, ang kasama po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya gibain ang kuta ni Satanas. He destroy the camp of Satan. Kahirapan, hindi po tayo matatalo. Unbelief and doubts, hindi po tayo matalo ng unbelief. Hindi tayo matatalo ng doubts. Hindi po tayo matatalo ng anumang klaseng sandata ni Satanas. Bakit po? Ang kapangyarihan Diyos sumasama po sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. That's why sabi sa Ephesians 16 up to 17, ako lang in-narrate. Yun na itong na take the whole armor of God. Isuklob mo, ibihis mo ang buong kalasag, kapangyarihan, buong sandata, taming sa buhay na armor of God. Mga minal, isuklob natin panampalataya, katuwiran, kabanalan. Mga minamahal, ang ating paa gamitin na ito sa pag-alis, paglakad, pagdala ng balita sa iba-ibang mga lugar. Isa po yan, the armor of God. Isa pong sandata po yan. That your feet, ang paa natin will be shod in the preparation of the gospel of peace. Yung paa natin handa palagi nakabuta, handa sa paglakad, ipangaral ang ibanghilyo ng ating Panginoon. Kapatagan man, kabundukan man, kalawakan, ano ba saan man puntahan natin, naka-ready palagi. Sabi nila, put on the whole armor of God that we may be able to stand against the wiles of the devil. Take the whole armor of God. Buong kalasag hinganiban. Sa Bisaya pa. Parang kung sundalo ba, nakapulpak ka palagi. Naka-full battle gear ka. Puno-puno ka dito para pagdating mo sa kontra, hindi ka matalo, puno-puno ka ng panglaban sa kanila. Kristiyano ganun din. Isulob ninyong tibok, hinganiban, kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga paglimbong sa yawa.
Ang ating kalaban hindi tao, hindi natin makikita. Ang ating kalaban espiritu. Umuudyok sa isipan. Bantayan natin, sa Biblia, your first enemy is in your household. Ang una mong kaaway ay sa loob lamang na iyong bahay. Amen. Your enemy is within you and surround you. Ang kaaway mo, sa harapan mo lang at sa iyo at sa paligid mo. And yung number one foe is your family. Kaya mag-ingat, magbantay tayong Kristiyano. Kung minsan may mga desisyon tayo sa buhay na akala natin tama. Tama! Akala natin pagpapala. Pero kung ito po hindi kayo magkakaisa sa buong pamilya, hindi po ito'y pagpapala. Dahil yung totoong pagpapala, lahat sa buong pamilya maging payapa at maligaya. Eh kung ikaw lang naging maligaya, yung membro mo ng pamilya naging malungkot sila, hindi po totoong pagpapala yan. There's something wrong. May kaaway. Hindi ka nagkaisa, may nagbablock. Kaya isipin natin, tingnan natin. Minsan nakala natin, tama, pagpapala pala ito, inupiran ako. Gabi, pagpapala ito, maging milyonaryo, magamayaman ako. Bantay tayo. Baka scammer yun. Amen? Alok ng kaaway para mahulog ka sa butas. Mag-ingat. Mag-ingat. Amen? Kasi ang diablo tuso. Bantayan mo talaga ang gawa ng kaaway. That's why you must be mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. May mga lalang ng diablo, pahinain ka. Kaya kung saan yung mahina mo, doon ka tirahin ni Satanas. Mahina ka sa pera, palagi kang pakitaan ng pera. Mahina ka sa lalaki o sa babae, pakitaan ka palagi. Mahina ka sa chismes, palagi ka padinggi ng chismes. Mahina ka sa pagpapasinsya, pirmi ka probukin ni Satanas. Marami. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Kaya mag-ingat. Magbantay, be aware, and be vigilant. Magpuyat, manalangin palagi at mag-aware, magbantay. Kaya may mga alok ang kaaway, akala natin pagpapala. Hindi natin destruction of the devil. You need panghawakan mo yung pinaka-the best weapon. Kapangyarihan galing sa Diyos. Hindi ka magapi ng kaaway, hindi ka matukso ng kaaway. Maaya mo wasakin ang kuta ng kaaway. At maging peaceful, maging payapa ang paglingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, isa yan. Ang pinaka-the best weapon ng Kristiyano is faith, panampalataya. Pangalawa, holiness and righteousness. Pangalawa, go and preach the gospel. Your faith will be shed in the preparation of the gospel of peace. Kailangan po yun. Tamad ka mangaral, mangangga magsangyaw, wala kang kapangyarihan laban kay Satanas. Kasi ang isipan mo, palagi yan ikakapture ng kaaway. Palagi na lang sa cellphone, palagi ka na lang sa cellphone, palagi ka na lang doon, ang isipan mo, hindi na gumagalaw ang isipan mo. Hindi ka na makaisip nga, mag-preach ako sa labas, mangaral ako sa labas, magpatuto ako sa labas, wala ka na maisip. Doon na lang nagagapos ka. Panay ka lang pa-picture sa imong sarili, pigi ka magpo-post, pirmi ka na mag-selfie, ganaan, ikaw lang palagi nagpapagwapa, nagpapaganda ka. Wala ka nang nagawang magabuti para sa ating mahal na Panginoon. Ikaw lang palagi nagpapaganda, ang asawa mo hindi mo na sinasama, mga anak. Kawawa naman yung asawa mo at anak. Na sila sa bundok, hindi makita sa social media, ikaw lang palagi kapapugi, ikaw lang palagi kapagwapa. Dapat kung mag-picture ka, kasama sila. Unfair ka naman. Amen? Kasama mo naman sila. Kawawa naman yung asawa mo, anak mo, doon lang palagi sa tabi, hindi wala sila, ikaw palagi ka.
Malangin nagpupus ka, nagkukud ka pa ng mga Word of God. Ang ganda ng forma mo. Pero kawawa yung namoblema na pala yung asawa mong malalaki o babae. Grabe na asawa ko. Puro man lang sa Facebook. Di mga makatawag sa balay? Di makabisita? Kamusta mo yan? May ginamos pa ba kayo? May ano ba yan? Wala. Siya, papugi lang palagi. Pagwapa lang palagi. Yan, isa yan sa pitik ni Satanas. Bantay kayo. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Mga minamahal, mag-ingat tayo. Matagal na yung Kristiyano, pero minsan pa hindi ka magabantay. Isa lang ka dart of the wicked. Fiery darts of the wicked. Mabulsay ka. Pak! Wala ka na. Kaya mga minal, we need the whole armor of God. We need to yield the best weapon laban kay Satanas. Nga kaya natin tumpagin ang kanyang kuta ni Satanas. Magsitibay talaban sa lang ng dyablo, mga minamahal. Kailangan maging busy ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maging busy ka sa pagkabanal. Maging busy ka sa katwiran. Maging busy ka sa pagsalita, pangaral ebanghelyo. Maging busy ka sa pagsamba. Maging busy ka pagsishare. Maging busy ka sa pagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Para ang isipan mo puro puno sa presensya ng ating Panginoon. You're doing what is the will of God in your life. Hindi po makapyo sa tanas ang isipan mo. Puro ka na lang sa labas. Puro kang sa libutan. Puro social media. May time din na magpunta tayo sa social media pero ilagay sa simpleng bagay. You need to pray. Manalangin ka. Before you go to sleep, manalangin, magpuri ka muna. Before you wake up, pag wake up mo, manalangin ka lumana, puri ka sa Diyos. Bantay sa gawa ng kaaway. Hindi ka para magsitibay tayo. Pag wala kang power from the Lord, wala kang prayer, wala kang puri, wala kang presensya matang badaba sa abong araw na yon, ikaw ay powerless Christian ka. Ngunit paggising mo sa umaga, before ka matulog, nagpupuri ka, ipupuri mong Diyos, nanalangin ka, damandama mong presensya, maging powerful Christian ka. So you yield the best weapon. The mighty weapon of God ay galing kapangyarihan sa Diyos. Hindi sa laman, kundi kapangyarihan to hold down, to put down the enemy. Wasakin natin. The stronghold of Satan, wasakin natin. Hindi tayo madala ni Satanas. Kaya in short, mga minamahal, nakarating tayo ng Diwalwal, Mount Diwata. Because hindi po dahil sa amin. Because we just only follow the leading and the order of our God. Kung kami lamang bilang tao, hindi ako kaakyat. Di alam ko yung Mount Diwalwal, bata pa ako noon. Alam ko na yung Mount Diwalwal, lugad-pugad na mga NPA, mga rebuilde, puro gera. Alam nyo man sa taas yun, patag, may mga school, may mga building, pero ilalim noon, doon sila nagigira, nagpatayan. Kaya sinabi ni President Lulong, bakit Diwata? Kaya mga lugar na yun, pag ang mga ginto sa bundok, pag ilibing yan, after 5 years, hindi ka nang may-ari, mediums, mga espiritu. Kaya that's why magmimina ang mga tao doon, mas gusto nila magpatayan sila doon sa ilalim ng tunnel. Kaya bakit? Pag maraming namatay, ipanghuhulog na doon sa butas, yung dugo ikakalat doon sa lupa. Yung tawag nila nga daga-daga, ihalan. Pag gumalat ang dugo, tuwang-tuwa sila, after 1 week, maglabasan yung gold, gumaganon sa mga lupa, pamulutin na lang nila. Yung ginawa nga Diwata, Diwalwal. So, eskwelahan, yung simbahan natin sa may room na eskwelahan, kapatiran, pinatira doon kasi yung mga bahay na nakuan sa nagagano na yung ilalim. Doon sila pinatira. Yung school ngayon, ilalim yung tunnel. Kaya na-crack na rin. Kaya doon sila. Ang ilalim doon, panagigira, patayan doon. Pero sa taas, tahimik. Kaya nakita mo, parang gumaganon. Yung mga tao doon, tabing daan, ang liit ng daan, isang dipa lang, higit.
bahay, kantil, lahat. Wala na. Kaya mga minamahal, hindi basta-basta ang pag-akyat namin doon. Sabi ni Brad Jonathan, sabi ko, Joe, alalayan yung kapatiran, isang elf galing ng Tandag, 30 na kapatiran, yung galing sa Bayugan, yung isang bunggo na 4x4 umakyat sila doon. Yung driver ng pagkatandag matanda na hindi pa alam. Kaya pag-akyat, nahulog pa doon sa butas sa may kanal, kinamutan pa nila para makaahon. Yung mga kapatiran, hindi na maintindihan yung mga tsura. Hindi na malaman kung anong sasabihin. Kung in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Panayagan sila kay ang bundok doon, galing sa baba, ganun. Walang pahinga. Hanggang sa pinakadulo. Kaya nag-video ako, yung pinakataas, malapit na sa langit. Parang tingin mo, parang 20 feet, langit na. Makita mo yung araw. Pero pag tumingin ka sa ilalim, maninirbyos ka, kaya malulula ka, napakalalim. Para bang may hihigop sa iyo doon. Kaya hindi basta-basta na lugar, mga minamahal. Ngunit, mga kapatiran doon, iniwan namin yung torre sa tabi, pinagwardyahan namin doon ni Colonel sa army, hindi makaakyat, kay malapad, mababa. Yung Ford natin, yung wild truck, yung 4x4, yun umakyat doon. Hinatid kami pag kami pinakahuli. Panay in Jesus' name kami, kay ganoon. Pag may baka salubong, di malaman, tatabi mo na kung saan magpisto para makalusot. Kaya mga pagdating namin doon sa gym, talagang ayaw kong maghiyak o ayaw kong umiyak. Pero kusa lang ako umiyak. Dahil hinipo ng Diyos yung puso ko. Pagpasok ko sa gym, halos hindi ako makakuan sa kapatid na hindi pinipigilan ko yung aking iyak. Hanggang pag-load ko, grabe, sabi ko, Lord, napakabait mo. Napakadakila mo. Pinarating mo kami dito na maluwalhati. Alam ko, order mo to, kalooban mo to, hindi amin. Kaya kung kami lang, hindi namin dala. Natingnan ko yung mga kapatiran, tuwang-tuwa, puspusan, nagiyakan, mga adults, mga pioneers. Nakaakyat yung sasakyan, walang nangyari. Pag-uwi, hanggang pag-uwi, tinig sabi, kamusta kayo dyan? Kuya, kahabagan ng Diyos. Nakarating kaming maluwalhati. Sabi yung God is good all the time. Yan ang sabihin, kasama kasi natin yung kapangyarihan ng Diyos. The mighty weapon ng the armor of God, kasama natin. Na hindi sariling ating hinahanap, ang hinahanap natin yung kalooban ng ating Panginoon. Nakita ng Diyos ang puso, we are willing to sacrifice para sa kaluluwa, to preach the gospel. Kaya yun ang Great Commission. Alam mo man na mahal, lalo ko na bless. May kapatiran na baguhan doon. Baguhan pa sa sister. Napakaganda niyang testimony. Pagdating namin doon, gusto-gusto niya talaga mag-finest choir. May uniforme na siya. Hindi niya masuot-suot dahil walang belt. Tama-tama, paglapit, nagtatanong siya kung may belt. Ay may dala kami mga belt. Tama, kumasya sa kanya. Ay mag-testify pala sa last. Sabi niya kay sweetheart ko, Ate, pwede ba akong magsuot na ng uniforme ko sa finest? Kasi may belt naman. Baguhan pa siya. Alam mo, may mga patakaran kasi sa church. Pag maging finest ka, kailangan makapag-10 days fasting ka muna before. So siya wala pa. Ngayon, sabi ko, pasuotin mo man. Kasi kagalakan niya. Kagalakan niya, nakita kami nakapunta sa liwalwal. Hindi sa makaisip bakit nakapunta kami sa himala ng ating Panginoon. Tuwang-tuwa siya. Sobrang kagalakan, nag-testify siya. Alam mo, sabi niya, minamahal, ako dating balat, butot balat na lang ako. Butot balat. Dahil grabe ang kanyang karamdaman. Siya po ay albularyo. Nagpapagaling siya sa mga masakit, pero nataka siya sarili niya, hindi magamot-gamot. Nangihilot siya lahat. Gumagaling. Magaling. Pero ang karamdaman niya, hindi magaling. Grabe niya kapayat. Hindi siya naniwala sa magawa ito. Kung nang malapit na sa mamatay, sabi niya, Lord, kung totoo ka nga may Diyos, ipakita mo sa amin totoong paglilingkod. Pumunta sa ibang mga pisik na reliyon, nakita niya, dumalo siya, walang kapangyarihan. Ganun pa rin.
May nag-invite sa kanya na kapatira natin nga taga Dismo Jose. Sister, wala ka ng pag-asa, sumukan mo sa Panginoon dito sa Dismo Jose. Sige, dumalo. Pagdalo niya, sabi niya, ito yung hinahanap kong Diyos. Ito yung hinahanap kong gawain. Sa pintuan pa lang siya, tumulo na yung luha niya, naramdaman niya siya gumaling na. Lumakas siya, after baptism, nagbabautismo siya. Lalo ang kanyang karamdaman parang pinahid lahat. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Ang Diyos natin niyang pinaglingkuran makapangyarihan. Lahat ng mga anting-anting niya, grabe isang silupin. Lahat na klase anting-anting niya, sinurinder niya. Ay, hindi niya pa sinurinder, iba pa, may natira pa. Ay sabi ng preacher, bakit hindi pa ko gumagaling, Brad? Basi meron ka nakatago. Yung pinaka-last niya, yung habak, ang tawag nila. Ayaw yung surrender ka. Sabi niya, hindi ko surrender kasi hindi siya matablan ng bala. Pag barilin siya, itakin siya, hindi siya matablan. May kalaban siya. Titingnan niya lang, yung kalaban niya bumabalik. Yung bala, gumaganon lang sa harapan niya. Hindi basta-basta anting-anting nun sa bundok, mga diwata. Pero sabi niya, kung itong dahilan, hindi ko kumplitong gagaling, isurrender ko to. Pag surrender niya sa atong beloved preacher doon, alam mo, after ilang linggo, pinagaling siya, lumakas siya. Ngayon, napakataba niya na, malakas na siya, bumalik ang kanyang lahat na lakas. Sabi niya, desire ko na magsuot ng uniforme ng choir. Ngayon, salamat, naka-uniforme na ako ng choir. Nagpatutuo pa ako. Tuwang-tuwa. Kaya sabi ko, yung isang preacher natin, taga-Tandag, nag-testify. Sabi ng asawa niya, hindi naman nagreklamo yung asawa. Sabi niya, Love, bakit dito pa nag-usada? Ay dami-dami naman yung sa baba, magandang lugar, bakit dito pa nag-usada? Para nagreklamo siya. Sabi ng mister niya, huwag kang magsiltang ganyan. Kasi dito, kalooban ninyo sa masunod. Maraming pinili nito ang Diyos. Kahit saan tayo pupunta tayo. Galing sa Tandag, tuwang-tuwa yung mister. Sabi niya, noon, parang katulad ako sa patuto ng sister. Nasib ako si Longos City, Kusada doon. Itong preacher pa naging preacher. Kami preacher Longos eh. Walang-wala siya, hirap na hirap, grabe karamdaman niya. Gusto niya dumalo sa gawain, gabi siyang kahirapan ng bayan sa bundok din. Hilongos, bundok. Ang ginawa niya, lumuhod siya doon. Pag Lord, tinignan niya lang yung pasol house. Lord, gusto ko sumamba sa iyo. Wala akong kaparapira. Dito na ako. Purihin kita. Abutin ko yung langit. Sisigaw ako. Alam mo, napuspusan na ba ng Espiritu? May buses, sabi ng Panginoon, hihingi ka sa akin. Hirap na hirap siya. Humingi ka. Kahit anong hingiin mo. Sabi, sino ba yun? Ang ginawa niya, may buses, hihingi daw siya eh. Ang ginawa niya, dahil sa kahirapan ng buhay niya, humingi siya. Lord, sabi mo, hingi ako. Lord, bigyan mo ako ng magandang tahanan. Bigyan mo ako ng asawa na mabait, makasama ko magunawaan kami mga anak. Lord, bigyan mo ako ng malaki mga sasakyan na makanegosyo ako hanggang Manila, lahat ng negosyo. Bigyan mo ako ng mga auto, lahat, maraming sasakyan. Nga ako, hindi ako maghirap. Gawin mo yan, Lord. At magpatayo ako ng sambahan sa gabiyak niya. Alam mo, manamal, after ilang buwan lang, may lumapit sa kanyang tao, sabi niya, ano bang gusto mong inegosyo? Bibigyan kita ng kapital. Gawin mo lahat. Bigyan kita ng sasakyan, elf, lahat. Bigyan kita ng mga malaking mga wing van. Lahat ibigay ko sa iyo. Alam mo mga sabi niya, galing ako sa wala. Ngayon, minamilyonaryo ako ng Panginoon. Kaya yung elf niya, sinakyan natin sa Tandag. Sabi ko, Brother John, darating December 17, mayroon tayong anniversary crusade, anniversary sa Cagayan, magkaroon tayo ng revival, spiritual grand revival. Pwede mo ipagamit ang masasakyan mo, mga wing band, lahat, pasakyan mo sa buong kapatiran sa sol. Niya, Kuya, basta gaandar pa. Sabi ko, maandar na, di na madaot, kaya ganon, gamitin natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon.
Ang Diyos natin dito, totoo at buhay. Ngayon, sabi niya, sinubukan ko magbigay ng sobra sa insakto. Lalo, doble-doble yung sasakyan niya. Grabe, hindi malaman na. Sabi niya, ginawa akong milyonaryo ng Diyos. Galing sa zero, galing sa wala, lahat ng hiningi, binigay ng Diyos. Kaya pinapahingi siya. Ang ibig sabihin, ang tagumpay ay mahigit pa sa mga magtatagumpay. Ang Diyos kasi nagbibigay ng tagumpay dahil tayo maging maglalaban lang tayo. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin kung anong gusto ng Diyos para tayo po maging matagumpay. Victory more than conquerors. Nakauwi kami ng Malahati. Nasangit pa yung suso nga pula sa bato. Pinagtutulak ng mga manggagawa. Hanggang nakauwi kami. Galing ng Diwalwal, nakarating sila ng Mongkayo alas 7 ng gabi. Umuwi pa kami, after hapunan, umuwi kami sa Bayugan, nakarating kami alas 11 ng gabi. Pagod na pagod na. Yun ang buhay ng mga mandirigma. Yun ang buhay ng mga kangkirot. Kaya si Colonel Barlulong, pinauna ko na. Mauna na lang kamo, Colonel Barlulong, kay magdito kayo, mapagod, matagalan kayo. Kaya dito po, isa lang ang sabihin ko sa inyo. Kung bakit tayong mga nagtatagumpay, pinatagumpay ng Diyos. Isa lang. Dahil mayroon tao ng Diyos na nalangin sa atin. Huwag natin kalimutan yan, mga minamahal. Lahat ating success, victory in life, we became ang conquerors. Lahat, blessing na kamit natin. Healing of our sicknesses. The answers of our problems. Isipin natin, hindi tayo niyan. Mayroong tao na Diyos. Behind that, lumuluhod sa atin noon pa man, nakabuilt-in ang panalangin. Our dearly beloved noble pastor, the end-time prophet of God. For their sacrifices and agunian prayer and sacrifices, lahat tayo naging kangkiror at naging matagumpay. Victory more than kangkiror. Dahil mayroong tao ng Diyos na lalangin sa atin. Huwag natin angkinin ang tagumpay. Ibigyan natin sa Diyos dahil mayroong tao sa likod natin na lalangin. Hindi tayo nag-iisa. Kasama ng Diyos. May mga taong nagpundar na ng sakripisyo sa atin. Kaya po salamat tayo hanggang ngayon. 23rd year na ang sakripisyo ng Talipaw. Andyan pa rin ang propeta ng Diyos. Pinalakas ng ating Panginoon. Sila po ang ginamit ng ating Panginoon para sa atin. Kaya kung tayo maging sincero, sigurado, we became a victorious Christian. We became a conqueror Christian. Pagpalain tayo ng Diyos. Kaya yung mga binibigay niyong tithes and offering, yung binibigay niyong mga pledges para sa mga crusade, anniversary crusade, hindi po mabaliwala. Pag umalis kami, alam na mga beloved workers, preacher, kung magkano ginagastos namin. Pero hindi namin sapayan. Bakit? Hindi naman sa atin yun. Pinagkatiliwalaan lang tayo ng Diyos. Wala atin dito, maminal, wala tayo. We're just only a filthy rag. Maruming trapo lang tayo. We are nothing without God. We are useless without the grace of our loving God. Wala tayo. Lahat na sa atin ngayon that we have, hindi po atin yan. Galing yan sa grasya ng Diyos. Pinagkatiwala sa atin. Dahil nakita ng Diyos na sa maliit pinagkatiwalaan tayo. Kaya sabi ng Panginoon, how good and faithful servant, na you are faithful for a few things, I will make you ruler of all things. Gawin ko ikaw ruler sa lahat ng bagay. Dahil sa maliit ng bagay, naging tapat ka at sincero. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Come into the joy of the Lord. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Jesus, we have won the victor's crown. Maging matagumpayan natin ang kuruna na binigyan ng Diyos sa atin. All of this victory
is came from our loving God. Huwag tayo mag-alala. Huwag kang matakot. Do not fear and be dismayed, because the Lord will go before us, and He is always there, and He will never leave us nor forsake us.